Hello po, Sir Roy. Ako nga po pala si JC. 55 taong gulang na po ako ngayon. Pero ang kwentong ikikwento ko po sa inyo ay pangyayari noong taong 1985. Panahon na 15 anyos pa lang ako. Hindi ko po ito malilimutan habang buhay. Dito ko unang naranasan ang takot na halos hindi ko maipaliwanag. At dito rin nagsimula ang buhay ko bilang isang tagapagmana. Dito sa amin sa isang baryo sa Samar. Kilala ang lola kong si Menard bilang ermitanyo. Hindi dahil sa takot ang mga tao sa kanya, kundi dahil sa respeto. Siya lang kasi ang alam naming nakakapagpagamot gamit ang mga halamang gamot, orasyon, at mga luma niyang tungkod na pinaniniwalaan naming may taglay na kapangyarihan. Ako ang laging kasama ni Lolo tuwing may nagpapagamot. Ako ang tagapag-abot ng tubig, tagadurog ng dahon, at minsan ako rin ang pinapapili niya ng mga halamang kailangan niya sa likod ng bahay. Bata pa lang ako, alam ko na agad na hindi siya pangkaraniwan. May mga oras na umiilaw ang tungkod niya kapag gabi at may dinadasalan siyang parang hindi maintindihan. JC, darating ang panahon, ikaw ang magpapasa ng salita. Sabi niya minsan habang pinupunasan ko ang tungkod niya. Hindi ko masyadong maintindihan noon ang ibig niyang sabihin. Alam ko lang, mahal ko si Lolo. Siya ang nagturo sa akin ng maraming bagay, pati ang huwag matakot sa gabi. Pero nagbago ang lahat. Isang gabi ng Oktubre, bigla na lang naging malamig ang hangin sa baryo. May mga alagang manok ang mga kapitbahay na bigla na lang nawawala. Tapos ang mga asong madalas tahol ng tahol tuwing gabi, tumahimik. Parang may pinapakinggan silang hindi namin naririnig. Isang gabi, habang naghahaponan kami ni na Lolo at tatay kong si Alberto, may kumatok. Menard, kailangan ka ng anak ko. Sabi ng isang ginang, putla ang muka niya at nanginginig. Parang kinulang si Marites. Hindi gumigising at may pasapasat yan. Nagtinginan kami ni tatay. Agad na tumayo si Lolo at kinuha ang tungkod. Halika, JC. Sumama ka. Utos niya. Sumama kami sa bahay ng ginang at nadatnan naming nakahiga si Marites. Barkada ko pa yon sa eskwela. Tulala at malamig ang katawan. Hinawakan ni Lolo ang tiyan niya at napahinto. May sumisip-sip sa laman niya. Hindi ito sakit. Abwak ang tunay na may gawa nito. Mahinang sabi ni Lolo. Napatingin ako sa kanya. Lolo, ano yung abwak? Isa itong klase ng aswang po. Lumilipad. Hindi na naghihiwalay ang katawan, pero may dila itong kayang umabot kahit sa loob ng bahay. Madalas nitong biktima ay buntis o bata. Paliwanag niya habang nilalabas ang maliit na bote ng langis. Hindi ako nakagalaw. Noon ko lang kasi narinig ang salitang abwak. Ilang araw ang lumipas. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga bata sa kabilang sityo. Umabot na sa 5 kaso. Isa roon ay isang pamangkin ni Rick, kababata ko. Siya ang una kong pinuntahan para kausapin. Rick, alam mo bang may abwak sa baryo? Tanong ko. Tumango siya. Alam ni Lolo. Pinuntahan nga kami kagabi. Sinabihan akong mag-iingat sa gabi. Sabi niya, delikado ang dugo mo. Anong ibig sabihin nun? Ewan, pero parang alam niyang may nakatakda sa'yo, JC. Hindi ko alam kung anong iisipin. Kinagabihan, kinausap ako ni Lolo habang nag-aayos siya ng mga dahon sa mesa. JC Apo, kung sakaling may mangyari sa akin na masama, kailangan mong ituloy ang ginagawa ko. Hindi lang basta panggagamot ang pinapasa ko sa'yo. Meron kang dugo ng tagabantay. Lahi natin yan. Ang tungkod na ito,
Hindi ito basta kahoy lang. Tiningnan ko ang tungkod. Parang may sunulid ng alibata sa gilid nito. Noon ko lang napansin. Lolo, anong ibig sabihin ng tagabantay? Ang bawat baryo noon may tagabantay. Hindi lang ako manggagamot. Ako rin ang takapag-alaga laban sa mga nilalang na hindi mo makikita sa liwanag. Pero may hanggan ang buhay ko at nakikita ko na, malapit na. Mahinang sabi niya. Nang gabing yun, Sir Roy, hindi ako nakatulog. Parang may pakiramdam ako na may parating. At dumating nga. Madaling araw habang natutulog kami, bigla ako nagising sa tunog ng bubong. Parang may humampas ng malakas. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang isang anino. Parang tao, pero may pakpak. Malaki ang mata at ang dila mahaba at pulang-pula. Tumalon ako sa higaan ni Lolo. Lolo, may abwak. Agad siyang tumayo. Kinuha ang tungkod at lumabas ng bahay. Ako naman, sinundan ko siya. Hawak ko lang ang maliit na bote ng langis na inabot niya. Nang lumabas kami, nakita naming nakatayo ang nilalang sa taas ng puno ng mangga. Nanlilisik ang mata at ang pakpak nito'y parang sa paniki. Maynard, panahon mo na para magpahinga. Ako na ang maghahari dito. Boses ito ay parang nakakasugat sa tenga. Maya-maya, hinampas ni Lolo ang tungkod niya sa lupa. May umalimbawkay na alikabok na tila may gumuguhit sa hangin. Huwag mong galawin ang mga tao dito. Hanggat nabubuhay ako, hindi mo sila madadampian. Matigas niyang sagot. Tumawa ang abwak. Kaya nga kita papatayin. Sa iglap ng isang kisap mata, umatake ito. Pero bago pa siya makalapit, isang ilaw ang bumalot sa paligid ni Lolo. Napaatras ang nilalang. JC, kunin mo ang abon ng dahon ng kamangyan. Isaboy mo sa hangin. Sigaw ni Lolo. Ginawa ko kaagad. Pagsaboy ko, parang nasunog ang pakpak ng nilalang. Tumili ito at tumakas sa hangin. Pagbalik namin sa loob, naupo si Lolo at hawak-hawak niya ang dibdib niya. Hindi na ako kasing lakas ng dati, Apo, sabi niya. Kinabukasan, pinatawag niya ako. JC, Apo, panahon na siguro na ikaw ang tagapagmana ng aking tungkod. Hindi ko kaagad maunawaan. Pero sa gabing iyon, pagkahawak ko sa tungkod, parang may kuryenteng dumadaloy sa katawan ko. Nakita ko ang sarili ko sa salamin at ang mga mata ko'y kumikislap ng bahagya. Lolo, ano to? Iyan ang kapangyarihang likas sa'yo. Hindi mo yan mapipili. Tinanggap mo lang yan. At tuturuan kita sa mga susunod na araw kung paano mo yan gagamitin dahil babalik ang abwak at ikaw na ang huling hadlang sa kanya. Sir Roy, matapos ang gabing yun na umatake ang abwak at napalayas ni Lolo, ilang araw ang lumipas na tahimik ang baryo. Wala kaming narinig na ulat na nawawalang bata o hayop. Pero ramdam naming lahat. Parang katahimikang may kinikimkim. Si Lolo Maynard, kahit nagpipilit pa ring malakas, alam naming bumabagal na ang galaw. Mabilis mapagod. At minsan ay napapatigil sa kalagitnaan ng dasal. Doon niya ako sinimulang tinuruan. Hindi lang tungkol sa panggagamot, kundi tungkol sa kung paano ko gamitin ang kapangyarihang sinasabi niyang likas sa akin. JC, ang tungkod ko ay hindi pinagmumulan ng lakas mo. Isa lang yung kasangkapan para ilabas mo kung anong meron ka na talaga, sabi niya habang hawak ang lumang aklat ng orasyon. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, ginigising niya ako para sa pagsasanay. Mula sa paglalakad ng nakapikit habang nakikinig sa tunog ng hangin,
hanggang sa pagbigkas ng mga dasal habang binubuhusan ng malamig na tubig ang katawan ko. Nakakapagod, pero sa loob ng ilang araw, napansin kong nagbabago ang katawan ko. Mas naging magaan ang pakiramdam ko. Parang kaya kong tumakbo ng hindi hinihingal. Kaya kong tumalon mula sa bubong ng bahay namin papunta kalapit ng puno. Mas naging magaan ang pakiramdam ko. Parang kaya kong tumakbo ng hindi hinihingal. Kaya kong tumalon mula sa bubong ng bahay namin papunta sa kalapit na puno ng mangga. Lolo, normal pa ba to? Tanong ko minsang nakita kong lumundag ako ng mas mataas kaysa sa dati. Hindi. Pero likas sa'yo. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Apo. Bago ko pa man ipasa sa'yo ang tungkod, nakita ko na yan sa panaginip. Isang batang lalaki na may dilaw na liwanag sa katawan. Tumalon mula sa puno papuntang bubong. At ikaw yun, Apo. Isang gabi, habang nagtuturo pa si Lolo ng bagong dasal para sa pangontra, biglang dumating si Tatay Alberto. Hinihingal siya at pawis na pawis. Tay! Sa kabilang dulo ng baryo, may nawawala na naman. Sigaw niya. Nagtakbuhan kami ni Lolo palabas. Pagdating namin sa bahay ng pamilya ni Mang Ernesto, umiiyak ang nanay niya habang hawak-hawak ang damit ng anak niyang si Jonas. 6 na taong gulang. Pumasok siya sa kwarto, tapos biglang may malakas na tunog sa bubong. Pagtingin namin, wala na siya. Tinignan ni Lolo ang paligid. Tumigil siya sa isang bahagi ng lupa at itinusok ang tungkod. Kumislap ito ng bahagya. Hindi ito isa lang, JC. Marami sila at napakalakas pa. At sigurado akong babalik sila, hindi para sa isa lang, kundi para sa buong baryo. Hindi lang ito laban ko o ni JC, sabi niya. Kapag nagsimula ng umatake ang mga yon sa mismong sentro ng baryo, dapat handa tayong lahat. Hindi natin sila matatalo ng dasal lang. Kailangan may pagbabantay gabi-gabi. Nagboluntaryo si Rick. Ako na ang mag-iikot sa gabi, Lolo. May patalim ako sa bahay. Kung may makita ako, sisigaw ako agad. Si Marites naman, kahit hindi pa rin lubusang nakaka-recover mula sa huling atake, nagpumilit na tumulong sa pagbabantay ng mga bata araw-araw. Kung wala ako sa bahay, siguro baka tuluyan na akong kinuha ng halimaw na yon. Kaya bababi ako. Seryoso niyang sabi. Lumipas ang 3 gabi na wala kaming naririnig na kakaiba. Pero sa ika-4, habang nag-iikot si Rick, bigla kaming napabalikwas sa sigaw niya. Lolo, andito na sila! Agad akong tumayo at kinuha ang tungkod. Si Lolo pinigilan ako. Sandali! Hindi mo sila pwedeng sugurin basta-basta. Isa lang ang pumunta. Pambitag lang yan. Gusto nilang mapalayo ka sa baryo. Pero huli na. Tumakbo na ako papalayo. Nakita ko si Rick. Duguan ang braso at may pilat sa noo. Galing sa itaas. Hindi ko nakita. Parang ibon. Sigaw niya. Sa dilim, may kumikislap sa ulap. Isang aninong lumilipad. Lumapit ito sa amin. Pero bago pa makalapit, tinaas ko ang tungkod at nagdasal gaya ng tinuro sa akin ni Lolo. Kumislap ito, pero hindi sapat para masaktan ang nilalang. Hindi pa sapat ang liwanag mo, bata. Malalim na tinig ng halimaw. Hindi ka pa hinog. Hindi ka pa handa. Biglang sumulpot pa ang isa at isa pang 3 nilalang na may pakpak. Tila mga anino sa langit. Rick, umatras ka! Sigaw ko. Tumakbo siya paatras, pero isa sa mga halimaw ang sumubok kumabol. Tumalon ako. Hawak ang tungkod at nasapul ko ito sa balikat. Tumalon ang nilalang at bumagsak sa lupa.
Ngunit agad itong bumangon at tumawa. Malapit na ang gabi ng pagpili. Sabi ng nilalang. Kapag dumilim na ang buwan, ang ika-4 na gabi, kukunin namin ang huling selyo. Pagkasabi nito, bigla silang lumipad papalayo. Naiwan ako nangangatog. Hawak ang tungkod habang dumadaloy ang malamig na pawis sa batok ko. Pagkabalik ko kay Lolo, nakatayo siya sa tapat ng bahay. Nakita mo na, hindi ito simpleng laban lang, Apo. May pinaghahandaan silang mas malaki. Lolo, anong ibig sabihin ng selyo? Minsan, ang mga taga-baryo ay may tagong proteksyon. Hindi man ito nakikita, pero ang mga sagradong dasal at paniniwala ng mga matatanda ay bumabalot sa baryo gaya ng takip ng palayok. Iyon ang selyo. Kapag nabasag yan, parang tayong bukas na bahay sa halimaw. Paano natin mapapanatili ang selyo? Dasal, liwanag at paniniwala. Pero higit sa lahat, dapat ang bagong tagabantay ay handa. Tumingin siya sa akin. Ikaw yon, Apo. Sa mga sumunod na araw, mas pinaigi pa ang mga pagsasanay ko. May mga dasal na dapat kong isaulo habang nakaapak sa apoy. May mga gabi na pinapapikit ako habang pinapakiramdaman ang paligid. Sabi ni Lolo, kapag kaya mong marinig ang kilos ng kalaban, kahit hindi mo siya nakikita, tiyak ikaw ay handa na. Hindi ko alam kung anong klase ng laban ang darating. Pero isang gabi, habang tahimik ang paligid at ang buwan ay kalahati na lang, naramdaman ko ang malamig na hangin. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ulit ang abwak. Pero ngayon, hindi na isa. 5 na sila, palapit sa gitna ng baryo. Lolo! Lolo! Sigaw ko. Napatayo siya mula sa pagkahiga. Kinuha agad ang maliit na bote ng langis at ipinasok sa bulsa ko. Huwag kang lalayo. Dito sila pupunta. Dito ang selyo. Sabi niya. Tumayo kami sa gitna ng bakuran. Tangan ko ang tungkod. Dumapo ang 5 nilalang sa bubong ng mga karatig bahay. Handa na ba kayo? Tanong ng isa sa kanila. Hindi kayo makakapasok dito. Sagot ni Lolo Maynard. Ngunit sa halip na umatake, ngumiti lang ang halimaw. Hindi pa kami kikilos. Pero dumating na ang huling gabi. Sa susunod, wala nang hadlang. At titira kami sa katawan ng mga bata sa baryo nyo. Tumalon sila sa hangin at lumipad papalayo. Naiwan kaming 2 ni Lolo sa ilalim ng liwanag ng kalahating buwan. Sabi ko na nga ba, ang susunod na atake, hindi lang isa. Bulong ni Lolo habang pinupunas ang pawis sa noo. Tumingin siya sa akin. Kaya mo na ba, Apo ko? Sir Roy, mula noong araw ng sagupaan namin ng mga abwak at tuluyang naipasa sa akin ni Lolo Maynard ang kapangyarihan ng kanyang tungkod bago pa sumikat ang araw, ginigising na ako ni Lolo. Doon kami pumupunta sa likod ng aming lumang bahay, sa may bahagi ng gubat at tahimik at madilim pa kahit tirik na ang araw sa ibang bahagi ng baryo. Huminga ka ng malalim, Apo. Huwag kang magpapadala sa kaba. Dito sa puso galing ang lakas, hindi sa galit. Bili ni Lolo Maynard habang pinapatayo ako sa gitna ng bilog na guhit na iginuhit niya sa lupa gamit ang buntot ng kanyang tungkod. Sa bawat araw, nadarama kong unti-unting lumalabas ang kapangyarihang sinasabi ni Lolo. Minsan ay nararamdaman kong umiinit ang aking palad kapag nagfo-focus ako. Minsan naman, napapansin kong bigla akong nakakatalon sa mga batong dating hindi ko kayang abutin. Ngunit kahit ganon, ramdam pa rin namin ni Lolo na malayo pa ako sa inaasahan. Kailangan mo pang mas lalong patatagin ang isip mo. Hindi lang katawan ang labanan. Orasyon, dasal, pananalig, yan ang tunay na pananggalang. Sabi ni Lolo Maynard
habang tinuturuan akong bumigkas ng mga sinuunang panalangin pangontra. Sa mga oras na nagpapahinga kami, laging nandyan sila Rick at Marites. Si Rick, kahit may takot pa rin sa mga abwak, pilit na nilalabanan ito para makatulong. Kung hindi ako makakalaban, paano ko mapaprotektahan sina inay? Sabi ni Rick habang hawak ang isang maliit na sibat na gawa sa kawayan na tinuruan ni Lolo kung paano lagyan ng bisa gamit ang dagta ng punong may pangontra. Si Marites naman, kahit babae, hindi nagpahuli. Tinuruan siya ni Lolo ng ilang simpleng orasyon at kung paano gamitin ang abo ng insenso bilang panlaban sa mga masasamang nilalang. Hindi lang lalaki ang may kakayanang lumaban, lalo na kung pamilya ang nakataya. Sabi ni Marites habang maingat na nagbubuhos ng langis sa palad upang buuin ang pananggalang na pabilog sa paligid namin. Ilang linggo ang lumipas at inakala naming katahimikan na ang muling bumalot. Pero isang gabi, habang kumakain kami sa kubo nila Rick, dumating ang isang matandang babae na pawis at halos hindi makapagsalita. Sa kabilang barangay, may mga batang nawawala. Garalgan na tinig ng matanda habang hawak ang dibdib niya. Agad kaming tumayo. Hindi na kailangan ng utos. Alam naming sila yun, ang mga abwak. Mabilis kaming nagtungo sa barangay San Elias, ang pinakamalapit na nayon sa amin. Sa daan pa lang, naaamoy na namin ang tila nabubulok na laman, kasabay ng amoy ng insensong parang bigla na lang napundi. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng iyakan. May isang batang lalaki na natagpuan sa likod ng silong. Walang malay. May sugat sa leeg, parang kinayod ng matalim na kuko. Ako na pong titingin. Sabi ni Marites habang lumuhod sa tabi ng bata at nagsimulang magbulong ng orasyon. Si Rick naman ay pumesto sa likuran ng bahay. Hawak ang kanyang sibat. Ako, hinarap ko ang isang matandang lalaki na nanginginig habang tinuturo ang gubat. Doon! Doon sila nagtatago! Nakita ko, naglaho bigla pagkatapos agawin yung bata. Mabilis akong tumakbo papunta sa direksyong itinuro ng matanda, gamit ang lakas na naipasa ni Lolo. Nakatalon ako sa mga puno, hanggang sa maramdaman kong may presensya na hindi pangkaraniwan sa paligid. Biglang dumilim ang paligid, parang may ulap na bumabalot. At sa isang iglap, lumitaw ang tatlong nilalang, mga abwak, maitim ang balat, mahaba ang kuko, at pulang-pula ang mga mata. Ikaw ang bagong takapagmana, hindi ba? Sabi ng isa sa kanila. Boses niyang parang halakhak ng uod na nilulunod sa suka. Hindi na ako sumagot. Hinigpitan ko ang hawak sa tungkod ni Lolo. Tumalon ako. Inikot ito sa ere. At inundayan ng malakas na hampas ang paanan ng isa sa mga abwak. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nabaling buto. Mapangahas! Sigaw ng abwak habang sumambulat ang likido sa sugat niya. Hindi pa man ako nakakalayo, umatake na agad ang pangalawa. Ngunit bago pa siya makalapit, lumutang ang kapangyarihan sa loob ko. Parang may biglang tumulak sa kanya paatras. Nagliyab ang paligid at bumagsak siya sa damuhan. Humahagulgol. Hindi mo pa kami kaya. Pero pinatay mo ang isa sa amin. Babawi kami. Banta ng natirang abwak bago sila naglaho sa anino. Hingal ako, pero nanatili ako nakatayo. Alam kong hindi pa natatapos ang lahat. Pagbalik ko kina Lolo, tahimik siyang nakaupo sa harap ng apoy. Isa sa kanila ang pinatahimik mo. At ngayon ay hindi ka na nila papalampasin. Sambit ni Lolo Menard. Alam ko po, Lo, pero hindi rin naman ako papayag na umatras. Buhay ng mga tao nakasalalay. Sagot ko habang pinupunasan ng dugo sa tungkod ni Lolo. Uy JC, galing mo kanina ha. Hindi ko akalaing kaya mong gamitin ang lakas na yon. Sabi ni Rick habang tinatapik ako sa balikat. Pero maghanda tayo kasi hindi sila titigil.
At lalo na ngayon, galit na galit sila. Dagdag ni Marites habang inaayos ang mga dahon ng sambong at pinipigaan ito sa isang palayok. Mula noon, lalo pa naming pinagusayan ang aming mga kaalaman. Tuwing hating gabi, pumupunta kami sa gilid ng bundok. Doon kung saan malakas ang enerhiya ng kalikasan. Doon kami nag-iensayo ng orasyon, ng paghawak sa apoy at lakas ng isip. Ngunit kahit gaano pa kami kahanda, alam naming may oras na babalik sila. Hindi lang bilang mga nilalang na nagtatago sa dilim, kundi bilang isang lahing uhaw sa paghihiganti. Ngunit kahit gaano pa kami kahanda, alam naming may mga oras na babalik sila. Hindi lang bilang nilalang na nagtatago sa dilim, kundi bilang isang lahing uhaw sa paghihiganti. At kung darating ang gabing yon, hindi na ako ang dating batang takot tumawak ng tungkod. Ako na ang tagapagmana ni Lolo Menard. Ako na ang bagong bantay ng aming baryo. At handa na akong lumaban muli. Pero alam naming hindi ito magagawa ng mag-isa. Hindi ka nila kayang lapitan, JC, habang hawak ko ang dasal. Sigaw ni Marites. Pero hindi nagtagal. Napansin ng mga abwak ang ginagawang pag-uusal ni Marites. Agad itong sumugod sa kanya. Mabilis, mabangis at puno ng galit. Napatigil sa pag-uusal si Marites. At sa mismong sandaling iyon, tumama ang isang matulis na kuko sa balikat ko. Napaluhod ako sa sakit. Sir Roy, mula nang nalagasan sila ng isa sa huling sagupaan, alam naming hindi pa tapos ang lahat. Tiyak naming nagtatago lang sila, naghahanda ng mas malupit na pag-atake. Ang kutob namin, hindi lang sila basta babalik. Babalik sila na buo ang pwersa ng kanilang angkan. Habang tuloy ang araw-araw kong pagsasanay, unti-unting lumalakas ang pakiramdam ko. Parang may kakaiba sa loob ko na gumigising. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko. May nilalabas na kapangyarihan ng katawan ko na ni minsan ay hindi ko pa nararanasan. Sabi ni Lolo, Yan ang dugo ng mga tunay na tagapagmana ng tungkod. Ginigising na ng panahon ang kapangyarihang nakatago sa iyo, Apo. Hanggang sa isang gabi, nagsimula na ang kinatatakutan naming lahat. Nagtipon sila sa may kakahuyan. Maraming mata ang kumikislap sa dilim. Hindi sila 10, hindi sila 20. Mahigit 20 abwak ang sabay-sabay na lumusob. Sila ang buong angkan. Mga matang pula, matutulis ang mga kuko. Pawis na amoy dugo ang dumadaloy sa kanilang katawan. Sa simula, kayang-kaya ko pa silang salubungin. Sa bawat hampas ng aking tungkod, may sumasabog sa liwanag. Sa bawat ikot ng katawan, may abwak na natatamaan at nawawalan ng lakas. Nasa likod ko si Marites. Taimtim siyang nag-uusal ng mga dasal habang hawak ang kanyang anting-anting na pamana pa raw ng lola niya. Ang bawat bigkas niya ay nagsisilbing selyo sa katawan ko. Ang bawat salita niya parang panangga sa bawat kalmot at kagat na inaabot ko mula sa mga abwak. Marites! Sigaw ni Lolo habang itinapon ang kanyang mutya at tinamaan ang abwak na sumugod. Si Rick naman, agad na sumalo kay Marites at iniharang ang sarili. Bumagsak ako sa lupa. Nanginginig ang katawan ko. Wala na ang panangga. Wala na ang mga dasal. Ako na lang. Huminga ako ng malalim. Hindi ako pwedeng bumigay. Hindi ngayon. At sa mismong sandaling iyon, may malakas na enerhiya ang dumaloy sa katawan ko. Hindi ko maipaliwanag. Parang may espiritu na pumasok sa loob ko. Malamig, pero nakakapaso. Ramdam ko ang bigat, pero magaan ang pakiramdam ko. Tumitibok ang puso ko ng mas mabilis. At alam kong gising na ang kapangyarihan ng mga ninuno ko. Tinignan kong tungkod na hawak ko. May mga sinaunang ukit na biglang lumitaw. Tila alibata na nagsisilabasan ang liwanag. Ang bawat galaw ko parang sinasayaw ng hangin. Lumaban ako, Sir Roy. Lumaban ako kahit sugatan. Ang bawat hampas ko sa hangin, may sumasabog na abwak.
Ang bawat ikot ng katawan ko, may isa na namang umaatras. Tila ako'y hindi na tao, kundi anino ng lahat ng gumaganti ng hustisya. At nang nakita ko ang pinuno nila, ang abwak na pumuksa sa aming tahimik na baryo, agad kong tinungo. Siya'y matangkad, ang balat ay parang uling, at ang mga mata'y puro galit. Nagkaharap kami. Hindi ka karapat dapat sa lakas na yan. Sigaw niya habang sumusugod. Hindi to lakas lang. Ito'y panata ng bawat ninuno naming pinaslang ninyo. Sagot ko. Isang malakas na salpukan. Isang hampas ng tungkod, diretso sa kanyang dibdib. Sumigaw siya. Nanginig ang lupa at sa isang iglap, bumagsak siya. Kasabay ng pagbagsak ng lakas ng buong angkan. Isa-isa silang naglupaypay at isa-isa silang nawala sa ere. Walang naiwan kundi kami. Ako, si Lolo, si Rick at si Marites na ngayon ay muling nakatayo. Ang aral sa kwento, hindi sukatan ang lakas ng katawan kundi tibay ng paninindigan. Sa bawat laban, mahalagang may pananalig, pagkakaisa at panata. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang galing sa loob, kundi sa puso at sa alaga ng mga minamahal nating pinaglalaban natin. Maraming salamat. Ako po si JC at itong kwentong hindi ko malilimutan. Ang gabing ginising ako ng kapalaran para maging tagapagtanggol ng aming baryo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nakinig at tumutok sa kwentong ito. At higit sa lahat, salamat sa iyo, Sir Roy, sa pagbibigay ng boses sa kwentong ito at pagbabahagi sa mas marami pa nating mga kababayan. Hanggang sa muli.